Sa bawat pag-ikot ng oras at paglubog ng araw, iba't ibang storya ang nabubuksan. Tinatayang may 7 bilyong tao ang naninirahan sa mundo, ngunit ang bawat isa dito ay may iba't ibang kwento. Sa baryo ng Pungo sa probinsya ng Bulacan, nakilala namin ang isang dalaga na sa likod ng bawat ngiti ay may storyang ibig ibahagi. Sa 4 na sulok ng bahay na ito sa bayan ng Kalumpit, may nakilala kaming isang babae na sa unang tingin ay hindi mo akalaing mayroong problema. Ngunit sa kabila pala ng mga ito ay may madilim siyang nakaraan. Ako si Vian Bonfil Simbulan, 3rd year broadcasting student sa Bulacan State University, 21 years old. Pangalawa sa 5 magkakapatid si Vian. Ang kanyang ina ay isang cashier sa isang water district at ang kanyang ama naman ay isang mekaniko. Ano yung mga experiences na natatandaan mo pa mula nung pagkabata mo? Ngayon, when I was young, talagang mahina yung loob ko. Mahina yung loob ko na bata. Tawag nila sa akin sa bahay, sinervyosa. Ilang taon pa lang ako nun, pero alam ko na yung kung paano man nervyusin, ganun. Nag-ugat kasi yun sa bahay. Sa 4 na sulok ng tahanan nagsisimula ang pagkakakilanlan. Dumarating sa punto na kung inakala mo na swerte ka, ay patikim lang pala para sa mas matinding problema. Kay Daddy, natatakot kami sa kanya. Nag-aaway ba yung parents mo? Oo, nag-aaway sila. Si Daddy kasi, ano siya, yung mainitin yung ulo niya. Tapos mabilis siyang mataranta. Kaya kami, pag natataranta siya, natataranta na rin kami. Kaya, yun, kami magkakapatid. Nadala namin yung fear namin sa kanya na yun habang lumalaki kami. Kaya, may mga times noon, gabi, hindi namin alam, magigising na lang si Sweet, yung kapatid ko. Katabi ko kasi siyang matulog na sisigaw na lang siya, "Me, tama na yan." Tapos umiiyak siya. Tapos ako din, magigising na rin ako. Join ako sa kanya sa pag-iyak ko na gano'n. "Me, tama na yan. Ano ba nangyayari?" Kami naman, naulit yung mga ganun scenario. Gabi-gabi, di namin alam. Clueless talaga kami kung bakit yun nangyayari. Yun. Siguro sobrang bata pa namin nun. Hindi ko talaga sure kung ano yung dahilan kung bakit sila nag-aaway. Basta kadalasan nagigising kami, ganun pag kalagitnaan ng gabi, nagbabalibagan sila ng mga kung ano-anong gamit, ganun sa gabi. Tapos, tingin ko isa yun sa mga factor kung bakit nagkaganon si ate. Ano yung sa tingin mo kung dahilan ng pag-aaway ng parents mo? Actually, noon, ilim pa lang ako noon, siguro 9-10 years old lang ako noon, nangyayari yun. Wala talaga kaming alam kung bakit yun nangyayari. Hindi namin alam. Yung pag-aaway na yun ay naka-apekto ba siya sa school, sa pakikitungo mo sa mga tao? Oo, kasi noon pumapasok ako sa school na makikita nila, umiiyak ako. Ako naman, sinasabi ko naman na nag-aaway kasi yung yung nanay ko tsaka tatay ko kagabi, ganyan-ganyan. Ako naman kasi noon, top ako lagi sa school. Hindi ko naman nadala na may bad ako na experience na ganun sa bahay. Hindi ko naman nadala yun na, yun nga, maging bad ang aking behavior and attitude sa school. Okay naman ako na estudyante. Actually, every March, my mom would go up the stage para bigyan ako ng medal. So, yun. Supportive naman si mami. Although, yun nga, meron lang talagang nagiging deep na pain sa akin kapag naalala ko na yun, nag-aaway sila. Sabi ko, ibang families, hindi naman yata ganun. Bakong kaklase, may inggit din nga ako sa kanila kasi parang sila okay naman. Ayun, ganun. Pinuntahan ng aming team ang nanay ni Vian. Aming inalam ang iba pang impormasyon sa kanya. Good morning! Monique from Bolso Documentaries. May mga konti lang po kami katanungan at para malaman po tungkol sa pakilala po muna kayo. Simulan niyo po sa ako si. Okay. Ako si Vilma T. Simbulan. Mami ni Vian.
ako'y isang kawani dito sa Kalumpit Water District. Isa itong local water facility dito sa aming lokalidad. Nagpapasalamat ako, ito yung aking trabaho malapit lang sa aking family. So, sino po si Vian Simbulan sa inyo? Okay. Si Vian, para sa akin, siya yung, sa lahat ng aking mga anak, 4 sila, pangalawa siya. Pero siya yung pinaka-special sa akin kasi mayroon siyang karamdaman, mayroon siyang special na situation, kaya siya yung pinaka-special para sa akin. So, ano po yung special? Ba't po siya naging special? Ganun? Special siya kasi yung kanyang karamdaman, hindi ito pangkaraniwan. Depression, no? Buong-buo siyang nakikita mo, pero somewhere else, sa kanyang pagkatao, dumadating yung time na merong kakaiba sa kanya, yung kanyang behavior, o pwede siyang, ngayon, masaya siya, okay siya, pero darating yung times na nagiging depressed siya. Yun. Sa tingin niyo po saan po nagsimula yung depression niya po na yun? Ano po yung pinagmulan? Ang pinagmulan nito, masasabi ko, sa dami na din ng doktor na aming pinuntahan, nag-evaluate sa kanyang kalagayan, napag-alaman ko na ito'y bunga ng mga experiences sa buhay namin bilang mag-asawa. Na kaming mag-asawa noon kasi hindi kagandahan yung relationship namin before. So, nakikita niya bilang siya kasi yung isa sa mga pinagkakatiwalaan ko sa mga most private na sitwasyon ko, yung mga karaingan ko, yung iniiyak ko, sa kanya ko nasasabi. So, na-adapt niya yon, tapos dinala niya sa kanyang dibdib. Siguro dumating yung time na talagang hindi na niya lubos maisip na kung paano ito i-handle. So, nabanggit niyo po kanina yung relationship niyo po sa asawa. Pwede po ba namin malaman kung ano po yung nagiging dahilan ng pag-aaway? Paulit-ulit kasi, recurring yung problem. Kasi, unang-una, wala kami sa Lord. Wala kami sa pamamatnubay ng Panginoon. Nabuhay kami sa secular na bagay, sa mga material things, gano'n. Yung focus sa family, sa needs talaga ng mga bata. Sabihin ko may mga lapses kami bilang mag-asawa. Unang-una na kasi sa aming dalawa, hindi naging maganda yung aming relationship dahil nga he's been into yung barkada din. Tapos meron siyang bisyo, nagka-bisyo siya. For one, yung sa drugs, ganon. Hindi naman siya ganon kalala, although nung time na elementary, high school, alam ko na parang halos ako na lang yung nagpo-provide sa family. Hindi na nakakatulong yung aking husband that time. Pangalawang tirahan na nga ng mga kabataan ng eskwelahan. Nagsisilbi na itong bahay kung saan ang mga karanasan sa tahanan ay nadadala hanggang sa eskwelahan. Nung nag-aaway po sila, paano yung nagiging reaction nyo dun towards sa bagay na yun? Parang hindi lang kay Ate Von na epekto, parang sa'yo din, ano yung nagiging epekto? Siguro rin, nadadala ko rin yun sa school, iniisip ko. Tapos, syempre, para sa aming mga isang bata, gano'n, naisip ko, ba't sila nag-aaway, ganyan. Tapos hanggang sa, siguro dala din namin hanggang sa paglaki namin yun, yung parang may question sa amin kung bakit. Susunod, ang pagbisita sa lola ni Vian. So ayan, nandito ko ngayon sa bahay na kinalakhan ko. Ayan, si Ina. Yan yung nagpalaki sa akin. Pero habang ako'y papalayo, pauwi, nasa likuran ko rin pala, sunod ng sunod, umiiyak. Nay, wala na naman bang ilaw, ha? Pingi. Lahat ng ina, gagawin ng lahat para sa kanilang anak. Ngunit hindi ko mabigyang kulay ang mundo niya. Anak, bakit ngayon ka lang? Nag-aalala na ako sa iyo, Nay, pwede ba? Pagod ako.
Ako si Bonifacio Simbulan, 49 years old. Nagtatrabaho ako sa Kawal, Kalumpit Water District bilang pump operator. So, maaari niyo po ba sa aming ikwento kung ano po yung estado ng relasyon niyo noon ni Mrs.? Nung kasi, nung mga bata pa sila, yung mga anak ko, medyo magulo. Masalimuot yung buhay namin dahil na-involve ako sa hindi magandang bisyo. Alak, inarito, saka kung ano pa. Naapektuhan po ba yung relasyon, sa pag-aaway niyo, naapektuhan po yung relasyon niyo sa mga anak niyo? Sa tingin ko, apektuhan. Malaki. Una-una kay Bian. Nagkaroon siya ng sakit na parang nagkaroon siya ng takot sa Parang nagkaroon po kayo ng gap kasi takot siya sa parang... parang ganun na. Naisip niyo po ba na nung habang nag-aaway po kayo, parang sumasagi po sa isip niyo na baka maging ganito yung kalabasan, lumayo yung loob nila sa inyo? Parang... Hindi naman. Tunay ngang malaki ang impluwensya ng mundong ating ginagalawan sa sistema ng ating pakikitungo. Dumating na sa punto na lumayo ang kanyang loob sa kanyang mga magulang at ang lola niya ang kanyang naging sandalan. Upang mas lalo naming makilala si Vian, ay pinuntahan ng aming team ang bahay ng kanyang lola. So ayan, nandito ko ngayon sa bahay na kinalakhan ko. Ayan, si Ina. Yan yung nagpalaki sa akin. At siya yung naghahatid-hatid sa akin noon sa school. Yun, dito ako lumaki at ito yung bahay na iniwan ko nung 6 years old ako. Ayan. Yan, dyan, dito. Dito sa pwesto na to, dito si Ina. Tapos ako, nandito ako nung araw na yun sinasoli na ako sa bahay namin. Iyak ako ng iyak. Kinaya ko pa umuwi. Tapos sabi naman, umiyak din siya na dapat umuwi na daw ako, ganyan. Hindi, natapos yung araw na, yun, naiuwi ako sa amin. So, simula nung pinauwi na ako dun sa bahay namin, edi syempre, kasama ko na dun yung mga kapatid ko, nanay ko, tsaka tatay ko. Ayoko lang dun nung umuwi na ako dun syempre, yung tatay ko, ayoko nung ugali niya, lagi siyang mainitin niya yung ulo niya, mabilis magalit. Siyempre ako, natatakot ako naging sensitive nga ako dahil doon. Tapos, nung lumalaki na kami, parang unti-unti, nagkakaroon ako ng mga hidden or mga pasimula pa lang ng mga pains sa puso ko. Parang, ayun, sa school, nadadala ko siya. Pagka pumapasok sa school, minsan stubborn talaga ako. And then, dati, natatandaan ko talaga, stubborn ako, bully ako na bata, na meron akong hindi makakalimutan. 3 silang mga naging kaklase ko. Una, meron akong kinurot talaga, sobrang dami kong kurot sa kanya. Natatandaan ko lang, inano niya yung kaklase ko na malapit sa akin, friend ko, hindi naman siya sa akin nagkasala, pero kinurot ko talaga siya sa braso, talaga, sobrang as in, sobrang daming kurot. Tas, iyon, walang dahilan, hindi naman talaga ako yung may problema, kundi yung sa may kaklase ko. Tapos pangalawa, meron akong sinaksak ng ballpen sa ganito nung kaklase ko, na dala rin siguro ng ka-OA or yung pagiging bugso na rin ng damdamin. Tapos pangatlo, yung huling-huli ng LM ko, yung kaklase ko na babae, ginawa ko ng story. So yun, lahat ng yun, dumating yung point sa buhay ko na hindi na ako nakakatulog, may mga gabi na hindi ayos yung tulog ko. Tapos, ilang araw na paulit-ulit na gano'n, nagiging lutang-lutang ako. Dati hindi ko talaga alam kung anong tawag doon, hindi ko alam kung ba't gano'n. So ako, hindi ko sinasabi sa nanay ko. Hanggang sa dumating yung week before mag-first year high school na ako, sa papasok na ng freshman. Naging, yun na, dumalas, tas
tumagal yung araw na mga hindi ako nakakatulog. Kaya, yun, nag-decide si mami na, syempre, hindi ako nakakakain, hindi ako nakakatulog. Gusto niya nang nag-aalala sila sa akin na gusto na nilang maging maayos ulit yung pakiramdam ko. So, ngayon, dinala ko sa albularyo, ganun-ganun. Pumunta kami doon. Tapos, talaga, bad experience siya masasabi ko. Parang may mga sumapi-sapi sa akin. Talagang may mga niluluwa ako na ganun. Hindi ko talaga yun makakalimutan at ayoko nang babalikan na part ng buhay ko na magpatingin or kumonsulta sa mga ganun. So, nagpatingin na kami, nag-seek na kami ng professional help sa isang psychiatrist na. And then doon, kinuwento namin na ako nakakarinig ako ng mga boses-boses. Kinuwento ko na, sinasabi ko, iniisip ko na ampun lang ako, umiiyak ako, talagang yung itsura ko noon, butot balat talaga, kasi hindi ako nakatulog, hindi nakakain. And then, doon namin nalaman, sinabi ng doktor na I have schizophrenia daw. Yun, series of depression daw siya. Yun ang sabi sa amin. Ang schizophrenia ay isang uri ng sakit sa pag-iisip na inilalarawan ng paghina ng mga prosesong pang-isipan at ng kakulangan ng mga tugon na nauukol sa emosyon. Ang mga karaniwang sintomas nito ay kinabibilangan ng mga halusinasyon na naririnig at nakikita. Pag sinabing schizophrenia, sinasabi ng maraming psychiatrists, lalo na sa kasalukuyang panahon na ang ginagamit ay DSM-5, na galing dun sa DSM-4 na sabi nila mas accurate. Ito kasi mas commercialized kaya nagkakaroon ng kalituhan minsan. Ang sabi, kapag schizophrenic ang isang pasyente, 2 o higit pa sa mga sintomas na to ay nasa kanya in less than 1 month period or more. Delusions, yung nakaririnig ng mga bagay-bagay na wala naman. Hallucinations, yung nakararamdam ng mga bagay-bagay na wala naman. Disorganized speech, yun yung paiba-iba ang kanyang sinasabi, wala sa tamang ayos. Grossly disorganized or catatonic behavior, to some extent, nananakit o sinasaktan ng sarili, tsaka negative symptoms. Ito'y 5 sa mga criteria na pwede nating i-rule out o i-account para sabihin natin, makapag-diagnose tayo na schizophrenic ang isang pasyente. Sa pagpapagamot namin kay Vian, kasi ano siya actually noon, first year high school. So, nahirapan kami kasi nag-a-adjust pa nga si Vian sa high school life. Tapos biglang umano yung kanyang sakit na to, no, June. Almost inisip ko na rin no na parang mag-stop siya sa pag-aaral. Pero pinilit ko pa rin kasi syempre, para bang nandoon sa akin kasi yung iniisip ko na ang anak ko honor student, pinangangalagaan ko din siya at gusto ko diretso ang kanyang pag-aaral. So pinilit ko talaga makahanap kami ng doktor na makapagpapagaling sa kanya. So nagpunta kami Sacred Heart, in-refer kami ng doktor doon. So yun, binigyan siya ng medication. Paano niyo po sinuportahan si Vian sa pagpapagamot niya po? Pagka meron siyang check-up, sinasamahan ko siya sa doktor. Mga ilan na po yung napagtanungan niyo po ng mga ano na? Hindi ko na mabilang. Lahat na ng doktor name it dito sa locality. And nagpa-handle pa kami sa BSU doon sa loob, sa mga psychologist. Tapos pupunta pa kami sa Manila, sa may Metropolitan Hospital, sa may Masangkay, Binondo. Punta pa kami dyan sa dito sa Sacred Heart, 2 doctors dyan, no? Tapos ano pa ba? Basta kung kani-kanino kami nagpa-handle para lang, sabi ko, para gumaling, para yung complete healing. Pero hindi pala ganun kadali kasi ito, pag once na may depression ka, manic depression ang term sa kanya, no? Parang associated with anxiety disorder. Pagka nagiging voluminous yung iniisip niya, ayun, doon nagre-recur, doon bumabalik yung kanyang karamdaman. So, yun, binigyan siya ng medication. Nung una nga, ano sabi sa kanya, kasi na full-blown yung yung mga symptoms niya, sabi schizophrenia daw yun. Which is later,
Nung mga later na pagtingin-tingin sa kanya, kasi nag-consult din ako sa iba pang mga doktor dahil nga gusto kong gumanda yung pakiramdam niya, na siya yung mamuhay ng normal. Naiinip ako kasi nagre-recar, throughout the year nagre-recar siya. So, nung mga sumunod na taon, naghanap ako ng doktor. Punta pa kami pinuntahan pa kami psychologist sa Supreme Court siya, doon pa namin siya pinuntahan sa Ermita, UN. Yun, doon namin napagtibay na sa mga test na ginawa sa kanya, doon namin napagtibay na ang kaso ni Vian is bipolar. Bipolar ang anak ko. Kadalasan kaysa hindi, tinatawag itong schizoaffective disorder or depressive or bipolar disorder with psychotic features. Ang sabi, this should have been ruled out. Ibig sabihin, hindi ito dapat maisama doon sa eksena. Instead, dapat maging pure na bipolar, na schizophrenic ang isang pasyente. Para sabihin, schizophrenia nga ito, hindi ito bipolar. Kaya lang kasi, napaka-slim ng difference between schizophrenia at saka ng bipolar. Tingnan natin, ano ba yung sa bipolar? Kadalasan sinasabi may bipolar o related disorder ang isang pasyente kapag meron siyang hypomanic or major depressive episodes. Alam ko na nadidiscover na ito ngayon at mahalaga yung consultant sa doktor. Lifelong to. Although, nandoon yung trust ko sa Lord na one day soon, you will heal my daughter. Kung gaano niyo po kamahal si Vian, tas yung pamilya po na ito? In-interview ang iba't ibang magulang tungkol sa napapanood ng kanilang anak. Mahilig kasing manood ng TV ang anak ko eh. Mga 5 o 6 na oras siyang manood ng TV sa isang araw. Pinapagalitan ko kasi hindi na nakakagawa ng assignment, kakanood ng TV. Tinanong sila kung binabantayan nila ang anak nila sa panonood. Minsan busy din kasi ako sa trabaho. Kadalasan hindi, basta kung anong gusto niyang panoorin. Marami kasing tao sa tindahan kaya hindi ko nababantayan yung mga anak ko. Tinanong muli sila kung nagagaya ba ng mga anak nila ang nakikita nila sa telebisyon. Hindi ko alam eh. Siguro yung ibang napapanood niya. Oo minsan narinig ko nagmumura siya. Nakakahiya mang aminin pero oo kung ano-ano na nga nagagaya niya sa TV. Bantayan ng inyong mga anak. Ang MTRCB ratings, ang inyong gabay. Sa struggle namin, sa sakit ko, marami kaming pinagdaanan, madami kaming ways na gusto pang itry para mas maging okay yung kondisyon ko na pinipilit namin na maging katulad ako ulit nung dati. Kaso, hindi ko makakalimutan yung sinabi ng doktor ko na, original doctor ko na, sabi niya, para na daw ako ngayong isang jar, parang banga. Diba ang banga gawa sa clay? So yun, nagkaroon siya ng lamat. Na pag nilagyan mo ng tubig, merong tatagas at merong tatagas. So, ganun daw ako, na although mafi-fix pa ako, maibabalik pa ako, madidikitan pa ako, pero hindi na magiging katulad ng dati. So, kami, hopeful pa rin naman kami na magiging, kahit kasing katulad na lang nun, kahit konting katulad na lang ng dati na maging mas maayos, maasa pa rin kami. So, I could never be too happy kasi may allowance ako para dito. Kasi ayoko maging masyadong masaya dahil alam ko, may darating na moment sa buhay ko. Kay Vian yun. Kaya sabi ko, pag magkakasakit ako, sana Lord, pagalingin mo ako, pahabain mo buhay ko. Kasi para sa anak ko. Kasi nga, sinabi nga ng doktor, lifelong to. Depression lifelong to. Although, nandoon yung trust ko sa Lord na one day soon, you will heal my daughter completely, and I will claim it. Kasi talagang gusto ko mabuhay siya ng normal, magkaroon ng sariling family who would protect and give love to her all throughout her life. Come what may, sabi ko nga, kahit 1 o 2 anak, bigyan ng anak ko, makita ko sila, gano'n. Pinapanalangin ko nga sana ako, man of God, ng mapangasawa at maging kapareha ni Vian sa buhay para ma-address yung kanyang karamdaman.
by that, sabi ko siguro pwede na akong kunin ni Lord pagka nakita niya ni Vian yun naman na yan. So, gano'n niyo po kamahal si Vian tas yung pamilya po na ito? Siguro, tulad ng ibang magulang, ibang ama, mahal na mahal ko yung pamilya ko. At sila ang sinusuportahan nila ako sa trabaho ko, sa araw-araw na gawain ko. Kaya mahal na mahal ko sila bilang pamilya. So, ayun. Patuloy pa rin yung medications ko ngayon. Pero, nandun yung every time na sa school, pag nape-pressure ako, pagka maraming ginagawa, may mga stressor sa paligid ko, hindi pa rin naiwasan na bumabalik siya, yung sakit ko, na nadadepress ako. Pero, nandyan yung family ko, yung mami ko, yung mga kapatid ko, yung daddy ko, yung mga friends ko, na nagpapalakas din talaga ng loob ko na chini-cheer up ako lagi. At saka sa church, yun, very good thing na nakasama ako, na pabilang ako sa isang pamilya na kung saan nandun yung mga taong may mga believers din ni Jesus Christ na alam ko na magbibigay sa akin ng source of strength sa ganitong struggle ko sa sakit ko. So, ayun, ako masasabi ko na sa buhay natin, minsan, lagi lang natin nakikita yung pagpangit yung nangyayari, lagi lang natin naisip, pangit din yung resulta nun. Minsan, kailangan din nating tingnan na maaari pala na nakapaloob dun sa masaklap na events na yun, yung best memories, best moments na pwede nating ma-experience. So, ako, niniwala ako na kahit iba-iba yung moods ko today, masayang-masaya ako. Maybe tomorrow, I can be very down. Pero, lagi naman akong umaasa na magiging maayos ako at nagiging maayos ako everyday. So, yun. Today, ngayon, sa kasalukuyan, ako ay regular student na. Although, 3 years akong regular student dahil nga din sa kondisyon ko na bawal akong maging full load, bawal kumuha ng full load. Pero, ngayon, I'm so thankful sa Lord na regular student na ako at meron na akong mga steady na classmates. So, ayun, ako, masasabi ko lang sa lahat, gusto ko mag-experience, gusto ko maging awareness din itong story ng buhay ko na wag nating isawalang bahala. Yung mga nakikita natin na parang medyo may konting mali, wag nating isawalang bahala. Pag may nakikita tayo na someone na parang may mali sa kanya, may problema siya, wag tayong mag-atubili na bigyan sila ng chance na makapagsalita or ma-share yung kanilang nararanasan sa atin. So, ayun, hindi madali na magkaroon ng ganitong karamdaman, which is bipolar disorder. Yun, ang bipolar disorder ay case na nagmumula sa series of depression na ang effect is severe mood swings. So, ayun, alam ko na nadidiscover na ito ngayon at mahalaga yung consultant sa doktor. Kailangan meron tayong proper consultation sa isang professional. I am Vian Simbulan. I have bipolar disorder. I struggle, but I am victorious. Hindi na lingid sa kaalaman ng marami na hindi mawawala ang mga unos ng buhay. Nasa iyo na lamang ito kung paano mo ito lalabanan. Ito si Christian Flores at si Monique Pacheco para sa The Bulso Documentaries.